Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman kung saan sasaktan natin ang sarili natin sa katotohanan. Pero joke lang. Pero seryoso Naranasan mo na ba to? Kakasweldo mo pa lang nung katapusan pero pagdating ng petsa 3, parang bula na biglang naglaho ang pera mo? Bakit nga ba kahit anong kayod natin, kahit mag-overtime pa tayo, ang hirap-hirap mag-ipon dito sa Pilipinas? Kasalanan nga ba na mababang pasweldo? O may mga nakasanayan tayong gawin na hindi natin namamalayang umuubos sa pitaka natin? Ngayon araw, himayin natin ang tatlong ipon traps na madalas nating kinakahulugan at kung paano natin to matatalo. So, samahan nyo ako. Unahin na natin ang pinakasikat na linya ng henerasyon natin. Deserve ko to. Pagod sa trabaho, deserve ko mag-milk tea. Deserve mo na ng boss, deserve ko mag-samgyup. Lunes pa lang, deserve ko magkape sa Starbucks. The reality check, guys, walang masamang mag-reward sa sarili. Pero kapag araw-araw mo nang sinasabi na deserve mo ang isang bagay, hindi na yan reward. Bisyo na yan. Ang maliit na 150 pesos na kape o milk tea, araw-araw ay umaabot ng 4,500 sa isang buwan. Isipin mo kung saan mo pwedeng dalhin ang halagang yan. Ang top 2, pangalawa natin, ang walang katapusang online shopping sale. Ang 1122 hanggang 1212 dahil napakadali nang mag-check out ngayon gamit ang mga e-wallets, parang hindi na natin mararamdaman ang paglabas ng pera. The hack, gamitin mo ang 24-hour rule. Kapag may nakita kang gusto mong bilhin online, i-add to cart mo lang pero wag mo munang i-check out. Matulog ka muna. Paglipas ng 24 hours, tanungin mo uli ang sarili mo, kailangan ko ba talaga o natuwa lang ako sa kulay? 90% of the time, makakalimutan mo nang gusto mo pala yon. At ang top 3, pinakauli, na medyo sensitibo pero totoong totoo sa kulturang Pilipino, ang pagiging breadwinner. Ang pressure na tulungan ang buong angkan. The reality check, likas sa atin ang pagiging mapagmahal sa pamilya. Pero kapag ikaw na lang ang inaasahan ng lahat, mula sa pambayad ng kuryente, kapatid na hanggang sa allowance ng pinsan, mahirapan ka talagang makapagsimula para sa sarili mo. Mahirap mag-ipon kung ang baso mo mismo ay walang laman. Alamin kung paano pagtakda ng healthy boundaries sa pagtulong. Okay. Sige, alam na natin ang mga problema. Pero paano tayo magsimula ngayon? Ito ang pinakasimpleng formula. Auto deduct ipon. Huwag mong ipunin ang natira. Pagkatapos mong gumastos, ang tamang formula ay income minus ipon equals gastos. Pagkasweldo mo, itabi mo agad ang 10% o 20% sa isang bangko na walang ATM para hindi mo basta-basta magalaw. Gumamit ng high yield digital banks. Iwasan mong iwanan ang lahat ng ipon mo sa traditional na bangko na may 0.06% lang na interest kada taon. Subukan mong magbukas ng mga legit na digital banks sa Pilipinas na mag-aalok ng 4% hanggang 6% interest rate para lumalaban sa inflation ng pera mo. Okay. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi sa disiplina o kung paano mo ito pinapatakbo. Hindi pa huli ang lahat para magbago ng gawin. Ngayong taon, kayo mga ka-vlogger, ano ang pinakamalaking ipon trap na pinagkakagastusan nyo ngayong 2026? Relate ba kayo sa deserve ko to mentality? I-comment nyo ang inyong mga nakakatawang kwentong ipon sa ibaba.
Huwag niyong kalimutan mag-like ang video na to, i-share sa mga kaibigan niyang laging zero balance ang e-wallet at mag-subscribe para sa maraming pang life at money hacks natin. Mag-ipon tayo ng tama. Kain tayo at bye!